ating lahat. Another opportunity po na makapag-share sa inyo. Ang pag-uusapan po natin ay the difference between salvation and service. Salvation and service. So pag-uusapan po natin ito para maging maayos, no? Salvation and service. So, bago ang lahat, tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Dakilang Diyos, sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob. Salamat sa presensya ng bawat isa. At salamat, Panginoon, maging sa opportunity, pag-aaralan namin ang inyong banal na salita. At salamat din sa banal na Espiritu na magbibigay sa amin ng pangunawa. Maraming salamat po at sa iyo namin pinagkatiwala lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon. Amen. So, the difference between salvation and grace. Ang text po natin sa Ephesians chapter 2 verse number 10. Ephesians chapter 2, buksan niyo po ang mga Biblia niyo sa Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So sa verse na ito, kung pansinin po natin, ang mga believers or grace believers created to do good works. Ayan. So we are created to do good works after being saved. Nung tayo na iniligtas ng Panginoon, ito po ang result. Okay, ito po ang result na tayo po ay workmanship, manggagawa. Okay, tayo po ay workmanship to do good works. And then in Titus, gusto kong basahin lang din sa Titus, chapter 3, verse number 8. Titus chapter 3, verse 8. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. So maintain good works. Why? Ayon sa binasa natin sa Ephesians 2:10, we are created to do good works. Since before the world began. And then another verse in verse 14, and let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. So ano po yung pinaka makikita natin na keywords? Maintain good works. Alam niyo yung ginagawa natin, ito po ay good works. And kailangan nating i-maintain. Tama? Kailangan nating i-maintain itong ginagawa natin dahil yun po ay command ng ating Panginoon, maintain good works. So, pag-uusapan natin ngayon itong dalawang bagay regarding the salvation and service. The salvation and service. Kung pag-usapan natin ang salvation, sinong gumawa? Salvation is what Christ did. Okay? Salvation is what Christ did. Kung sa service naman, sino naman po ang gumawa dyan? Service is what you do. What we do. Ito pong ginagawa natin. Ibig sabihin, nung tayo iniligtas ng Panginoon, ang part natin is to serve. Dapat yung, ang salvation ay gawa ng Panginoon. Pero ang service, ang part natin. Okay? Gusto kong balikan natin ang Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man
should boast. So ito yung work ng Panginoon sa verse 8. Sabi niya, for by grace are ye saved. Salvation is what Christ did. Number 9, not of works, lest any man should boast. And then number 10, yun yung ating part. Okay? Yun yung ating part sa verse 10. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So ulitin ko, salvation is what Christ did, and service is what you do. What we do. Okay? So pag-uusapan natin ito, yung dalawang bagay. Salvation is what Christ did. So, in 1 Corinthians chapter 6 verse 12, 1 Corinthians chapter number 6, and then verse number 12. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Okay? So, ito po ay kumbaga sa part ng Panginoon, since we are talking about salvation, what Jesus Christ did. Salvation po ay part ng ito po yung work ng Panginoon sa atin. Hindi po work ng tao. Hindi ibig sabihin na kung pumunta sa isang gathering, church gathering para maligtas. Hindi po. Hindi ibig sabihin na gumawa ng mga kabutihan para maligtas. Hindi rin po. Dahil ang salvation, ayon sa binasa natin kanina, ito ay work ng ating Panginoon. Okay? Work ng Panginoon para maligtas. At kailan po? Dito po. Dito banda, under the time pass, ang salvation dito po, ang mag-perform ng tao. Okay? Performance-based acceptance. Pagdating po dito sa Batnaw program, ang Panginoon na po ang nag-perform para ang tao maligtas kung siya'y maniniwala sa ginawa ng Panginoon. Nakuha niyo? Okay? Dito po, ang tao ang mag-perform. Under the law, ang tao ay ma-justified sa pagsunod ng kautusan. Siya'y mapawalang sala sa pagsunod ng kautusan. Ibig sabihin, ang tao yung nag-perform. Basahin natin sa Romans chapter 2. Romans chapter number 2, verse 13. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Ayon sa verse, ayon sa binasa po natin, ang tao ay mapawalang sala kung kanyang sundin, kanyang i-observe, kanyang gawin ang ni-require doon sa kautusan. So kung gagawin niya yon, ang resulta po, siya ay mapawalang sala. Pero dito, under sa Batnaw program, under the grace of God, dahil ang Panginoon yung gumawa, ang justification ay by His grace. Okay? Ang justification dito ay by His grace, freely given. Basahin natin. Romans chapter 3, verse 24. Verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ano daw ang justification? Freely by His grace through the redemption
that is in Christ Jesus. Kung ikumpara natin dito po, ang justification, ang tao ma-justify, dapat sundin ang requirements na nasa kautusan. Dito po, para ang tao ma-justify, maniwala sa ginawa ni Kristo. Nako ha? Yes. Ang Panginoon na pong gumawa para ang tao ay mapawalang sala. Yan po yung pinupoint natin dito. Salvation is what Christ did. Hindi po ang tao ang nag-perform para siya'y maligtas. Ang Panginoon ang nag-perform para maligtas ang isang tao kung siya'y maniniwala sa performance ng Panginoon. Balikan natin yung verse sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Napansin niyo po, ang kaligtasan, ang Ebanghelyo, para ang tao ay maligtas, maniwala sa ginawa ni Kristo. Okay? Ginawa ni Kristo. Hindi lang po maniwala nung siya'y namatay. Kulang. Kailangan paniwalaan yung kanyang burial at yung kanyang resurrection. Dito po sa chapter 15 pa rin, in 1 Corinthians, dito sa verse 12, now if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Number 13, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. Okay? Kung walang pagkabuhay o kung walang resurrection, paano ipinapangaral si Kristo na siya ay nag-resurrect? Dito po sa verse 14, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also what? Okay? Ibig sabihin, kung si Kristo ay hindi nag-resurrect, ang ating pangangaral ay walang kapuluhan. At aside from that, ang ating paniniwala, ganun din. Kung si Kristo ay hindi nag-resurrect. Kaya dito sa verse 17, sa verse 15, yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up. If so, be that the dead rise not, for if the dead rise not, then is not Christ raised. 17, and if Christ be not raised, your faith is vain, ye are yet in your sins. Ganun po mga kapatid, kung si Kristo ay hindi nag-resurrect, lahat itong ginagawa natin ay walang kapuluhan, walang saysay. Ang ating paniniwala, ganun din. At ayon sa verse na ito, magiging false witnesses tayo. Bakit? Ipinapangaral natin si Kristo na siya nag-resurrect na hindi pala. Okay? Pero malinaw po na si Jesus Christ, nung siya'y namatay, inilibing, at siya din ay nabuhay. On the third day. So, ang ating paniniwala ay nakabase po doon sa kanyang ginawa. Dito po nakabase yung paniniwala natin. Kaya kung pag-usapan ang salvation, titignan po natin yung cross. Okay? Si Kristo po ang gumawa para ang tao ay maligtas. Kaya maging clear po sa atin para hindi
mahaluan. Salvation, totally ginawa ng Panginoon. Ngayon ang tanong doon, saan tayo iniligtas? Saan tayo iniligtas? So ang Panginoon yung nag-work, doon sa kaligtasan ng tao. Ang tanong, saan tayo iniligtas ng Panginoon? Saan tayo iniligtas? Yun yung, paano yun? Paano tayo iniligtas? Nung siya'y namatay. Pero saan tayo iniligtas? Sa kapahamakan. Okay? Sa kapahamakan. Kung paano tayo iniligtas, paano tayo iniligtas ng Panginoon, yun po sa cross. Okay? Kasi yan gumawa eh. Pero saan tayo iniligtas? Doon sa kapahamakan. Kasi, kung hindi tayo iniligtas, ito po yung pwedeng maranasan ng mga tao. The wrath of God. Okay? The wrath of God. So, iniligtas tayo doon sa darating na puot ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga believers ngayon, hindi makakaranas ng galit puot ng Panginoon. Tayo ay pinawalang sala, ayon sa binasa natin kanina. Dagdagan natin sa Romans chapter 5, na tayo po ay iniligtas doon sa darating na puot. Romans chapter 5, verse number 9. Verse 9, much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. So, ibig sabihin, ang mga believers ngayon, ang mga grace believers, ay hindi po, makaranas or dadaan doon sa wrath ng Panginoon or sa puot ng Panginoon. Doon tayo iniligtas. Yung mga believers na iniligtas tayo sa darating na puot. Okay? By His grace. Kaya sabi niya, for by grace are you saved or you have been saved through faith. Dagdagan pa natin sa 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter number 5. Verse 5. Verse 9. Chapter 5, 1 Thessalonians. And then, verse 9, for God hath not appointed us to wrath. Ibig sabihin, ang mga believers, ang mga grace believers, ay hindi po appointed sa darating na puot. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Ulitin ko po, dahil iniligtas nga niya tayo doon sa darating na puot o doon sa kanyang parusa, tayo ay kanyang pinawalang sala. Ang pinawalang sala ba ay parusahan? Siyempre, hindi. Walang kasalanan. We are justified. Dagdagan pa natin in 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. We are delivered from the wrath to come. Ang tanong, sino gumawa niya? Si Jesus. Amen. Okay? Ginawa na po niya. Kaya, ang tao na maniniwala, hindi na makakaranas doon sa darating na puot. Doon sa parusa ng Panginoon. Okay? Ang mga believers ngayon ay iniligtas doon sa darating na puot ng Diyos. Balikan natin kung bakit, anong reason na hindi tayo makakaranas doon. Balik tayo sa Romans chapter 3. Romans chapter 3, verse 24 to 25. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath sent forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God.
Okay? So, we're justified freely by His grace. Tayo ay pinawalang sala. Ito yung reason kung bakit ang mga believers hindi makakaranas ng buod or parusa ng Panginoon dahil unang-una, tayo ay Kanyang pinawalang sala. Dagdagan pa natin sa Romans 5:1 and 2. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Sabi dito, being justified. Being justified by faith, we have peace with God. Ang mga believers under the But Now program, under the dispensation of grace, are justified freely by God's grace. Since the justified, hindi na po candidate doon sa parusa. At aside from that, na tayo na justified, tayo din ay ginawang righteous. Sinong nag-work doon? Sinong gumawa na ang mga na-justified ay ginawang righteous? Panginoon pa rin. Balik tayo sa 2 Corinthians chapter 5:21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For He has made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So ang mga believers ngayon under the dispensation of grace are made righteous. Aside from justification, tayo na justified, tayo na pawalang sala, tayo din ay pinabanal. Tayo din ay ginawang righteous. At isa pa, sa Colossians chapter 2 verse 10. Colossians chapter 2 verse 10. Verse 10, and we are complete in Christ. Amen. Which is the head of all principality and power. So, tayo ay Kanyang pinawalang sala, tayo ay Kanyang ginawang righteous, tayo ay ginawang complete. Sinong gumawa nun? Ang Panginoon. Kailan niya ginawa? Ayun po. Under the dispensation of grace, lahat ng mga naniniwala sa Kanyang ginawa, siya ay maligtas, siya ay ma-justified, siya ay naging righteous, nakonyo, at isa pa, tayo ay Kanyang tinatakal. Ang Panginoon pa rin ang nag-work. Ephesians chapter 1 verse 13. 1:13, in whom He also trusted after that He heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Nakuha niyo po, yun ay work ng Panginoon. Na hindi po kayang gawin ng tao. Kahit anong gagawin ng tao, hindi po. Dahil ang part ng tao ay mag-serve sa Kanya. Ang part ng tao ay mag-serve. Hindi part ng tao na iligtas niya ang kanyang sarili under the dispensation of grace. Nakuha? Sa panahon natin ngayon, ang nag-perform ng kaligtasan ay ang Panginoon. Hindi po tayo namumuhay under the time pass program. Hindi po tayo namumuhay sa time na ito na tayo yung nag-perform sa kaligtasan. Para maligtas ang tao. That time, before the death of Jesus Christ, yun po ang programa. Hindi po tayo doon. Hindi tayo under sa time na ito. We are under the grace of God. Nako nyo? Nako yung point doon? Kasi, kung bakit kailangan natin i-emphasize, para mismo tayo ay settled sa atin. Na pag tinatanong sa atin, na kayo ba'y ligtas? Yes! Sabihin niyo agad, yes! Sino ang iyong tagapagligtas? Si Kristo. Paano kayo niligtas? Nung siya'y namatay sa cross. At saan kayo iniligtas? Doon sa darating na kapahamakan. Okay, nakuha niyo? Doon tayo iniligtas sa kapahamakan. Dahil lahat ng mga hindi naniniwala ay hindi makakaligtas doon. Kasi ang mga believers lang po ang makakaligtas doon dahil tayo iniligtas ng Panginoon
sa darating na. May puot ang Panginoon, mayroong galit or judgment ang Panginoon, lahat ng hindi naniniwala sa kanyang ginawa, sila po ay mapaparusahan. Okay? Ayan. So, tuloy natin. Salvation is what Christ did. So, Christian, salvation trusting the finished work of Christ. Amen. Kailangan po. Sa panahon ngayon, ang salvation is maniwala sa kanyang ginawa. Amen. So, nung before siya namatay, siyempre, hindi mo paniniwalaan yung kanyang finished work. Hindi pa siya namatay. Ibig sabihin, ang kaligtasan, iba. Hindi mo pwedeng salvation ay trusting in the finished work of Christ na hindi pa siya namatay. Tama? So, dito po, may kaligtasan, pero hindi sa kanyang ginawa. Dito po, may kaligtasan, ang paniniwalaan lang, yung pangalan ni Kristo. Magkaiba po yun. Maniwala sa pangalan ng Panginoong Hesus, dito po, sila'y maliligtas. Bakit? Hindi naman pwede na paniwalaan ang kanyang finished work na hindi pa siya namatay. Diba? Dito po, ang paniwalaan yan, yung pangalan niya. Basahin natin sa John chapter 3, 16 to 18. John chapter 3, 16 to 18. Okay, ito po. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Number 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. 18, he that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Ano daw ang paniniwalaan para hindi sila makondem? Ano daw paniniwalaan para sila'y maligtas? Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Okay? John 3:16 to 18 ay hindi po mensahe tungkol sa cross. Ang mensahe po ay tungkol sa kanyang pangalan. Paano sila maliligtas dito po? Bago namatay si Kristo, paano sila maliligtas? Paano sila maliligtas? Believing on Christ's name. Believing in Jesus' name. Okay? Yun po ang kaligtasan that time. Ngayon, kung ang gospel paniniwalaan mo ay before the death of Christ, siya ba iligtas under the dispensation of grace? No. Hindi po siya ligtas. Dahil, ang kaligtasan ngayon ay yung ginawa ng Panginoon. Kailangan malinaw po sa atin yan. Dahil, kung hindi malinaw sa atin, sayang lang din yung effort natin na pumunta sa church na hindi natin alam na tayo ligtas. Ha? Dapat, alam natin na tayo ay ligtas, iniligtas ng Panginoon, kaya tayo gumawa ng ganito, maintain good works. We are created to do good works. Ang part natin kasi is to serve. Hindi part natin na iligtas ang sarili natin, ang Panginoon na yung gumawa. Ha? Ginawa ng Panginoon. Balik tayo sa Romans chapter 3. Okay? Under this present program, this present time, ang kaligtasan po natin ay sa finished work. Trusting the finished work of Christ. Going back to the book of Romans, chapter 3, verse 26. Verse 26. To declare, I say, at this time, be just and the justifier of him which believeth in Jesus. And then 2 Corinthians 5:21. Balik po tayo doon sa 2 Corinthians
chapter 5, verse 21, for He has made Him to be sin for us. Sino po yun? Who knew no sin? Si Jesus Christ. That we might be made the righteousness of God in Him. So ulitin ko po, salvation is what Christ did for us. Ang kaligtasan po ay work ng Panginoon. Para ang mga naniniwala sa Kanya ay hindi na po mapahamak. Okay? Lahat po ng naniniwala sa Kanyang ginawa ay hindi po mapapahamak. Hindi po niya parurusahan. Yun po ay pangako ng Panginoon. Lahat ng naniniwala sa Kanya ay Kanyang tinatakal. Okay? So, tuloy natin. Salvation is what Christ did. It is by grace. Okay? It is by grace. God's work. Through faith. Not our work. Balik tayo sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. For by grace are ye saved through faith. Through faith in what? In Christ's finished work. Through faith in Christ's finished work. Wala pong iba dyan. Through faith in Christ's finished work, and that not of yourselves. So dito malinaw po na hindi po manggagaling sa atin ang kaligtasan, ang salvation, and that not of yourselves, it is the gift of God. Amen. Ano daw ang salvation ay gift, kaloob ng Panginoon. Okay? Kaloob ng Panginoon. Salvation is totally by His grace. Not of works, lest any man should boast. Dito po tayo sa Romans chapter 4, verse 5. Romans chapter 4, verse 5. For we, Romans 4, verse number 5, but not him, but to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Dito po, ito ay illustration kung paano na justified si Abraham, ay paano siya na justified, paano siya naibilang na righteous, ay hindi po doon sa kanyang ginawa. Siya po ay ibinilang na righteous, hindi po sa kanyang ginawa, kundi, sa kanyang paniniwala. But to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. So doon inahalintulad ang mga believers na inahalintulad doon kung paano na naging righteous, paano na justify ito si Abraham. Hinahalintulad po ang mga believers dito. Okay? Na tayo ay walang ginawa para tayo ma-justify, para tayo mag-ibilang na righteous, kundi tayo naniwala sa kanyang ginawa. Doon tayo naibilang. Kaya sinabi dito, but to him that worketh not, di ba malinaw yun? That worketh not,
But believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. I-try natin puntahan itong kay James. James chapter 2. Kung paano naman ma-justify ang mga believers under the law. Under the law of Moses. Paano sila ma-justify? Parehas ba ang justification? Parehas ba ang righteousness under the law of Moses and under grace? Dito po sa James chapter number 2, gusto ko lang na bigyan ng emphasis. Chapter 2. Dito sa verse 24, you see then how that by works a man is justified and not by faith only. Dito po, ang tao ay ma-justified ayon sa works. Ang tao ay ma-justified ayon sa works, hindi po sa pananampalataya. Nakanyo, under the law program, ang justification ay sa kanilang works. Sila'y ma-justified base doon sa works. Saan ang gagaling? Doon sa law of Moses. May requirements po ang Panginoon sa mga Israelites na dapat nilang gagawin at ang basihan po ay ang law of Moses. Okay? You see then how that by works a man is justified. Saan po nanggagaling yung works para sila ma-justify? Doon sa batas. Requirements po yun. At not by faith only, sinasabi dito sa James. Kaya, mayroong conflict kung ihalo mo ang James dito sa under the dispensation of grace na ang book of James ay pinag-uusapan ay law of Moses. Hindi po pwede na ihalo dito dahil dito ang justification here through faith in Christ. Dito naman, justified sila through the works. Okay? Dapat sumunod sa law of Moses, sila ma-justify ayon kay James, and then ayon dito naman sa kay Apostle Paul, ang tao ay ma-justify kung maniwala. Wala pong conflict sa dalawa, pero mag-conflict yan kung hindi aralin ng ang Biblia sa pamamagitan ng right division. Okay? Magkakaroon ng conflict. Kasi sabi ni James, ang tao ma-justified sa pamamagitan ng works. Sabi ni Apostle Paul, ang tao ay ma-justified dahil sa kanyang paniniwala. So, sa kay James, ulitin ko po, yung works na sinasabi dito is the law. Ang tao ay ma-justified sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. Balikan natin saglit yung Romans 2:13. Romans chapter 2:13, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. The doers of the law, yun yung sinasabi ni James. Doers of the law, siya yung ma-justify. How that by works a man is justified and not by faith. And not by faith only. So, it is by grace. Meaning to say, God's work through faith, not your work. Dito din tayo sa Titus chapter 3 verse 5. Titus chapter 3 verse 5. Not by works of righteousness. Starting pa lang, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Not by works of righteousness. Ulitin ko po, salvation is what Christ did for us. Siya pong gumawa. Ang part natin, maniwala. Hindi po enough ang work natin para iligtas ang ating sarili.
hindi po enough. Ang Panginoon, ang ginawa ng Panginoon ay enough na po para tayo iligtas. Amen. Okay? Wala nang additional dyan. Tama na po. Yung ginawa ng Panginoon ay tama, enough na po yan para tayo'y kanyang iligtas. Walang additional doon sa kanyang ginawa. Pero dito po, may mga additional. Aside from believing in Jesus' name, dapat nilang mag-perform ng bautismo. Hindi po basta-basta diyan mayroon pong kasama doon ang bautismo para sila'y maligtas. Basahin natin. Mark 16:16. Kailangan po hindi enough na sila'y naniniwala sa pangalan, kailangan bautismuhan sila sa tubig. Mark 16 verse 16. Dito po. He that believeth and is baptized shall be saved. Malinaw po yan. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. Part ba ang bautismo sa tubig para sila'y maligtas dito? Yes. Since na hindi pa na-emphasize ang blood ng Panginoon for the remission of sin, ang tubig ay ginamit for the remission of sin. Mark 1:4. Mark 1:4. John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sin. So may part ba ang tao para sila maligtas? Yes. May part ang tao. Ang tanong, yun ba ang ebanghelyo natin? No. Hindi. Nakuha? Hindi kailangan mabasa sa tubig para maligtas. Sa panahon natin ngayon, enough na po yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Ang part natin, maniwala. Diba? Maniwala po. Kailangan maging clear sa atin, katulad ng binanggit ko po, para pag may magtatanong, lalo na sa kaligtasan, ikaw ba'y ligtas? Yes! Sinong tagapagligtas mo? Ang Panginoon. Paano ka iniligtas? Siya'y namatay para sa akin. Ayon doon sa 1 Corinthians 15:1-4. At saan ka iniligtas? Sa kapahamakan. Ang dali lang yun eh. Lahat ng mga believers din ay hindi na po appointed. Hindi na po daranas. Encounter ng punishment or yung kanyang iniligtas po niya tayo. Kaya nga ang mga believers ngayon, ang mamaya ay tinatawag na mamamayan sa langit. Diba? So, Philippians chapter 3 verse 20. Philippians chapter 3 verse 20. Malinaw po yun na ang citizenship natin ay hindi po dito. Okay? Chapter 3 verse 20. For our conversation or citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Okay? Our citizenship is in heaven. Hindi po ito. Okay? Ang mundong ito ay hindi ito ang citizenship natin. Nung tayo naniniwala sa ating Panginoon, ang citizenship natin nagbago. Hindi po tayo magtatagal sa mundong ito. Okay? Ang mundong ito ay napakagulo, napakasama. Kaya by the grace of God, ang kanyang mga iniligtas, ang mga believers under the dispensation of grace ay pinangakuhan doon sa langit. Diba ang ganda po yan? Ang ganda po na inaasahan po natin na lahat ng mga nanampalataya ngayon under grace ay sa heaven. Kaya pag tatanungin kayo, sabihin nyo agad, sa langit. Sigurado, 100% dapat.
Okay? Hindi pwedeng, hindi po sigurado. Naku po, mahirap po yung gano'n na paniniwala na hindi sigurado. Malinaw na po yung sinasabi ng Bible, hindi na po pwedeng mabago yan. Alam niyo po kung bakit nagkaroon ng gano'n na may mga doubt? Dahil pinag-aalok yan. Doon nagkakaroon ng doubt dahil yung teaching before Christ, before the death of Christ, and then teaching after the death of Christ ay pinagsama. Hindi po pwede yun. Ang resulta po dyan ay confusion. Okay? Magkakaroon ka ng doubts, hindi sigurado, nag-aalangan ka. Pero ngayon po, kung alam mo yung programa ng Panginoon, under this present time, 100%. Sigurado po yun. Basta, yun ay paniniwalaan. Okay? Ang kailangan po na is yung paniniwala doon sa kanyang ginawa. Wala na po. Paano yung ginagawa natin na to maintain good works? Ayun nga po yung i-emphasize natin mamaya. Pero ulitin ko po, ang part natin na bilang iniligtas ng Panginoon is to serve. Hindi magiging Savior or hindi i-save yung sarili natin, kundi mag-serve sa Panginoon. Tuloy natin. Salvation is what Christ did for us. Salvation through belief, not behavior. True belief. Hindi po sa behavior natin. Sabi po, ang napakabait mo, ligtas ka siguro. Ang behavior natin nagbabago. Nakanya? Ang behavior natin ay nagbabago. Yung attitude natin ay nagbabago. Hindi po nakabase sa behavior natin. Ang kaligtasan through belief. Nakuha nyo? Through belief, not our behavior. So, essential salvation believes Godhead na dapat paniwalaan. Okay, ang Godhead, dapat ang tao ay naniniwala. You are not God. Yes? Dapat i-acknowledge natin na kailangan natin tagapagligtas dahil tayo ay makasalanan. Christ is God. Dapat paniwalaan natin. Ang hirap naman, paano ka iniligtas na hindi ka naniniwala na si Jesus ay God? Diba? Kaya ang sabi dun sa Titus, chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God. Sino po yung mag-appear dito sa rapture? Savior, The great God and Savior, Jesus Christ. Tinatawag siyang great God. Siya po ay God. Okay? Siya ay God at siya din ay tagapagligtas. Sinabi din ni John na ang Panginoong Jesus ay God. Kasi may naniniwala na si Kristo ay hindi God. Ang Bible, very clear, sinasabi ng Bible na ang Panginoong Jesus ay God. Hindi lang siya tao, siya din ay God. Okay? Sa 1 John 5:20, dito po sa verse 20, and we know that the Son of God is come and has given us an understanding that we may know Him that is true. And we are in Him that is true, even in the Son of Jesus Christ. This is the true God. Hindi po ano yan. Tumutukoy kanino man, referring to the Lord Jesus Christ. Aside from siya yung great God, siya din ay true God. Dapat paniniwalaan. Kasi pag hindi natin paniniwalaan yan, wala tayong nakadepende lang sa behavior. Dapat paniwalaan natin ang mga ito. Faith in the literal death, burial, and resurrection for your sins, and justification unto eternal life freely received. Faith in the literal death, burial, and resurrection. Dapat paniwalaan ko yan. Okay? For your sins, for our sins, and justification unto eternal life
freely receive. Justification unto eternal life, freely receive. Clear ba yung part ng Panginoon? Salvation is what Christ did. Proceed tayo sa ating part. Service is what you do. What we do. Ito pong ginagawa natin, ito po ay service. Halimbawa na pumupunta kayo sa evangelism, yun ay service. Kung kayo ay may prayer meeting, service. Okay? Preaching, service. Lahat ng ginagawa for the glory of God, yun po ay service. Hindi po ibig sabihin ginagawa natin para tayo maligtas. Hindi po. Dahil ang kaligtasan, ulitin ko, ginawa ng Panginoon. Okay? Service. Ang part natin dito po, yung mag-serve sa Kanya. Mag-serve. Okay? Yun po yung part natin. Kaya nga, balik tayo sa Ephesians 2 verse 10. Yung sa verse 10, yun dun po. Yun yung part natin. Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Yun po yung service. To good works which God had before ordained that we should walk in that. Nakuha niyo po? We are, nung tayo iniligtas ng Panginoon, nung iniligtas niya tayo na may na ibilang sa sinasabi niya na workmanship created in Christ Jesus. As na-mention din natin kanina, and kailangang ma-maintain ang good works. Hindi para maligtas. Okay? Hindi para maligtas. Actually, yung works na ginagawa natin is for the reward. Hindi po for salvation, kundi for reward. Kasi salvation ginawa ng Panginoon. Ang part natin, ito po, hindi para maligtas, kundi para doon sa reward. Okay? So, service is what you do. Dito sa 1 Corinthians 10:23, 1 Corinthians chapter 10 verse 23, all things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. So, bilang believers or grace believers, ang part natin ay mag-serve. Okay? Yun po yung part natin. Wala na pong iba doon. Kaya nga, kung babalik po tayo doon dito nga tayo sa Ephesians, kung bakit kailangan na ma-maintain, kung bakit kailangan yung service, mag-serve, mayroon tayong tinatawag na mission. Dito lang tayo saglit sa Ephesians chapter 3. Alamin natin ano yung mission natin. Sa chapter 3 verse 9, and to make all men see. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Nakuha niyo po? Our part is to make all men see. Paano po? I-share mo yung grace gospel. I-share po natin yung grace gospel. Bakit? Dahil pag hindi natin ma-share, mananatili na bulag ang kaisipan ng tao. Karamihan ngayon, hindi nila alam ang gospel. Pero pag tatanungin natin, nagsisimba ba kayo? Yes. Pero kung tatanungin natin, anong gospel? Wala. So our part is to let them know. To make all men see what is the mystery. Mayroon pong sinabi sa Ephesians 1:18, ano bang nangyari sa kanilang understanding? Para mabuksan, para ma-open ang kanilang understanding, kailangan i-share po yung grace gospel. Dito po sa 1:18, the eyes of your understanding
being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Nagawa niyo po, the eyes of your understanding being enlightened. Papaano po ma-enlighten? Maniniwala po sa gospel of the grace of God. Maniniwala po doon sa gospel na yon, at yung tao, ang kanyang kaisipan ma-enlighten. Ano bang nangyari? Dito po sa 2 Corinthians 4:4, binulag po kasi ng Diyos ng daigdig. Kaya ang tao, ang kanyang kaisipan ay bulag. Kahit anong gagawin natin, hindi niya maunawaan yon. Pero, kung mapakinggan niya ang Ebanghelyo, ma-enlighten po ang kanyang kaisipan kung ito'y kanyang paniniwalaan. 2 Corinthians 4:1-4, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. So yung gospel daw ay nakatago. Hid. Kanino? Sa anong group? Doon sa mga unbelievers. Kaya sa verse 4, ano bang nangyari? Sino ang gumawa noon? In verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Ano daw ang gospel para magliliwanag doon sa kanilang kaisipan? The gospel of Christ. The glorious gospel of Christ. Ano po yung glorious gospel of Christ? The grace gospel. Yun po yung gospel na dapat i-share, at kung ito ay mai-present ng maayos, ito po ay kanilang maunawaan, at yung glorious gospel of Christ ay magliliwanag po sa kanila. Ay sabi niya, the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. So, number 6, for God who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Sa pamamagitan po ng gospel. At ano po ang gospel na yun? The glorious gospel of Christ. Ano pa ang ibang tawag ng gospel, the glorious gospel of Christ? The gospel of grace. Ayon sa Acts 20:24, na ang gospel na ito ay natanggap ng apostol natin na si Apostol Pablo, na ito po ay dapat nating ipangaral. 20:24 ng Acts, but none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Ano po ang gospel? Grace gospel. Magkaiba ang kingdom gospel sa grace gospel. Ang gospel po natin ngayon ay grace, hindi po kingdom. Pag kingdom gospel, maniniwala sa kanyang pangalan. Kingdom gospel yun. Di ang tanong, ang pangalan niya, yun ba ay effective? Yun pa ba ay kayang iligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang pangalan? Sa ngayon, hindi.
doon na po sa kanyang ginawa. Doon, ang pangalan ng Panginoon, napaka-effective. Kayang buhayin yung patay. Kayang pagalingin yung may sakit. No, that time. Kasi yun yung Ebanghelyo that time. Sa pamagitan ng kanyang pangalan. Sa panahon po natin ngayon, babalik po tayo doon po sa work ng Panginoon. Doon natin paniniwalaan. Kaya yung ating pag-serve sa Kanya, yung ating ministry, ay doon po nakasalalay. Dito po. Nakuha niyo? Sa ginawa ng Panginoon. Yung ating service, doon po, yun po ang nag-motivate sa atin bilang mga believers. Bilang mga grace believers. Kaya dito po sa binanggit po natin kung bakit kailangan nating i-share ang gospel para yung nabulag ang kaisipan ng karamihan ay kanilang ay mabuksan, ma-enlighten ang kaisipan nila at paniniwalaan kung ano ang ginawa ni Kristo. Dagdag pa natin yung sa Ephesians 4. Kung bakit, anong nangyari na binulag ang kaisipan ng karamihan. Ephesians chapter 4, verse 18, having the understanding darkened. Yan po, darkened. Being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their hearts. Bulag po ang kaisipan, kaya kailangan po ang gospel of the grace of God. At kung ito'y kanyang paniniwalaan, ma-open po ang kanyang understanding. Katulad natin, na-open, nabuksan ang ating pangunawa, kaya naging clear sa atin kung bakit yun ang nangyari. Anong purpose kung bakit si Kristo namatay? Para tayo iligtas. Para iligtas ang makasalanan. Mayroon pang sinabi si Apostle Paul sa 1 Timothy, chapter number 1, verse 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. So ang purpose, iligtas niyang makasalanan. At papaano po nung inalay niya ang kanyang sarili. At ang part natin, maniwala. Doon sa kanyang ginawa sa cross. So, who serves God more saved than are serving, but more trying to serve than save. The Christian service. So, service is what we do. Christian service, your life and labor. Your life and labor doing the will of God. Actually, dito po, sa ginagawa natin, wala namang nag-uubliga, di ba? Dahil alam natin na ito ay dapat gawin bilang believers. Dahil alam natin ano yung next. Ang next po is service. Ang next po is to serve. Kung sino yung nagligtas sa atin. Dapat tayong mag-serve. At dapat nating ipangaral. Kaya dito sa Romans 12, Romans chapter 12, verse number 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Okay? So, meron tayong part bilang iniligtas ng Panginoon is to serve Him. Okay? Mayroon pang sinasabi sa 1 Corinthians, our labor is not in vain. 1 Corinthians 15:58. Ito po. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and movable. Be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain with the Lord. Ito pong ginagawa natin,
ay may kabuluhan sa harap ng Panginoon. Pwedeng sa harap ng tao, sa mga tao pwedeng walang saysay. Pero ang ginagawa po natin bilang tayo iniligtas ng Panginoon, ginagawa natin bilang service sa Kanya. Okay? Hindi ito maunawaan ng karamihan yung ginagawa ng mga believers. At habang hindi ma-open ang kanilang kaisipan, itong ginagawa na ganito, hindi mauunawa. Tama? Ang makakaunawa lang yung mga iniligtas ng Panginoon kung bakit kailangan gagawin ito. Okay. Mayroon pang sinasabi sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 4, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Ano daw? Bilang tayo ay iniligtas ng Panginoon, dahil ang part natin is to serve Him, preach the word. Mayroon bang panahon o napapanahon kahit wala sa panahon? Share the word. Preach the word. Be instant in season, out of season. Dito sa number 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they give to themselves teachers having itching ears. Number 4, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Number 5, but once thou in all things endure afflictions, do the work of an evangelist. Make full proof of thy ministry. Kaninong part yun? Part ng mga leaders. Part po natin yun na mag-serve sa Kanya. Okay? Ang dami po. We are sent to serve. Ulitin ko po, we are sent to serve. Yan po ang part natin. We are sent to serve. Romans chapter 6, verse number 6. Romans chapter 6, verse number 6. Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. And then verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Neither yield ye your members as instruments of righteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. And then verse 16, knowing not that to whom ye yield yourselves servants to obey, His servants, ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. We are sent to serve. That is why the local church, the church exists. Anong sabi ni Apostle Paul? Si Apostle Paul spends 50% of his epistles talking about service. Ilang epistles ang kanyang isinulat? 13. At yung 50% doon, 50% sa kanyang epistles, pinag-uusapan po ang service. Service ng mga believers. Church, the body of Christ. Romans 14, 16 to 18, I know and I'm persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself, but to him that estimeth anything to be unclean, to him it is unclean. Number 15. But if thy brothers be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably, destroy not him with thy meat, for whom Christ died. Number 16, let not then your good be evil spoken of. 17, for the kingdom of God is
is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. 18, for he that in these things serveth Christ, it is acceptable to God and approved unto men. So, yun po yung example that Paul spends 50% his epistles talking about service. And then, we have a job or mission, calling. Ano po? Sa Galatians chapter 5, Galatians chapter 5, 13, for brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Nakita niyo po, our mission, our vocation, our calling, our ministry. Serve one another. In Colossians chapter 1, verse 9, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. How about Ephesians 4:1? Ephesians chapter 4, verse 1, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you, that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Tandaan natin, our part bilang niligtas ng Panginoon to serve. Okay? We are saved to serve. We are saved to serve. Our mission, we have mission, vocation, calling, and ministry. Next, service requires spirituality. Yes, hindi naman natin kaya, okay, ang paglilingkod kung hindi natin naunawaan. Okay? Service requires spirituality, spiritual understanding, growth, and strength. Yan yung sabi sa Ephesians chapter 4, verse 13 to 14, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. So, dahil ang spiritual, kaya sabi ito, be no more children, tossed to and fro. Kailangan understanding. We have the spiritual understanding. Maunawaan natin ang mga bagay na ito. So, bilang pagtatapos, the death of Christ, the death of Jesus Christ on the cross purchased you and me. And now we belong to the church, the body of Christ. And so we have a mandate, or we have a command to serve God. So pinag-uusapan na natin. It is clear in the writings of Paul that no grace believer can just waste their time without serving God as one body. Okay? Serving one another is one of the primary reasons God saved us. We are saved to serve. Paul states in like this in Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Amen? Sana po naunawaan niyo po yung ating short presentation regarding sa issue of salvation
and service. Salvation is what Christ did, and service is what you do. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaroon. Maraming salamat sa inyong banal na salita. Nawa, ito po'y mananatili sa aming puso at isipan. At salamat din sa inyong banal na espiritu na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan, kaunawaan, understanding. Maraming salamat at aming pinagkatiwala po sa inyo ang ministry ko sa lugar ito. Sa pamagitan po ng aming Panginoon. Ang lahat po ay magsasabi, Amen. Amen po.